Hello. Hello, hi. Hello. Nagpapatanggal lang po ako ng nervyos. Kaninang umaga talagang grabe yung... Sabi ko, Lord. Okay ba ka, Termy? Amen. Hallelujah. So, ako po ang nasa harapan ninyo ngayong umaga. Baka hinahanap niyo si Pastor. Pwede kayong sumunod sa kanya sa Laguna. Nasa Laguna po siya, invited po siya doon sa anniversary na Pastor Eman. Alam niyo po natin, pag nasan si Pastor Mel, andun si Pastora Pia. Parang si Pastor Maki at saka si Pastora Louie. Amen. Hallelujah. So ako po muna ang maghahatid ng mensahe sa inyo ngayong umaga. At ang prayer ko nga po ay pagpalain kayo ng mensahe. Amen. Amen. Magsabi nga po ng malakas na amen yung kaninang umaga dyan. Amen. Yan. So, ibig sabihin talagang pinagpala naman sila. Hallelujah. Hallelujah. So, nung malaman ko po na ako ang magtuturo, actually, 2 months ago eh. Tagal ng preparation, no? Nasabihan ako ni Pastor, Mami, kayo ang magtuturo ng April 6. So, tiningnan ko ng antimano yung, kasi may mga team na, di ba? Ready na yung mga team. So, sabi nga, suffering servant, yung team ng April. At tinignan ko po yung text about the suffering servant is in Isaiah 53, 52-53. Nung binasa ko po yun, Lord, parang di ko kaya ituro ito. Sabi ko gano'n, parang ang lalim. Yun po yung pagkaunawa ko. Hindi ko po maunawaan nung una. Pero sabi nga, merong tayong Lord na Holy Spirit na nasa atin na magbibigay sa atin ng enlightenment at kaunawaan sa kanyang mga buhay na salita. So, ganun po yung ginawa niya sa akin. At alam ko po, and I pray na ganun din po ang gagawin sa bawat isa sa inyo. Sabi nga ng pag-aralan ko po itong mensahe, nabago po yung aking puso. Yung ibig sabihin ng pagbabago, the better. The best. At yung puso ko, yung kaisipan ko, kaya hawakan nyo nga po yung kamay ng katabi nyo. Sabihin nyo sa kanya, walang tulugan. Yan. Gising na gising pa dahil ang lakas eh, no? Walang tulugan. Kasi kailangan nating marinig yung mensahe na magpapabago sa ating puso at isip at lalo nating mamahalin si Jesus. Amen. So, ganun po yung mangyayari po sa atin. Amen. So, dahil po muna ay manalangin. Yes, Father God, tunay nga po na patuloy kami nagpupurit, nagluluwalhati. Maraming pong salamat sa umagang ito, O Panginoon. At kami po ay samahan ninyo muli sa pag-aaral ng inyong mga buhay na salita at bigyan nyo ng kaunawaan ang bawat isa, O Panginoon, upang muli naming maunawaan ang sakripisyo, ang pagmamahal, ang lalim ng pag-ibig nyo sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Kami ay magpupurit, magluluwalhati. Ito po ang nakakaisa namin panalangin sa makapangyarihan yung pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Sige po, malakas na palakpak para po sa ating Panginoon. Yan. So, yung pong ating text ay nasa Isaiah 53. Introduction lang po. Isaiah 53 is the best-known prophecy of crucifixion in the Bible. Matthew 8:17 and 1 Peter 2:24 quote from it. Isaiah spoke of the purpose of the cross. In the suffering and death of our Lord, He bore more than our sins. Hindi lang po ang ating mga kasalanan ang binata ng ating Panginoon, kundi
pati yung ating kalungkutan, yung grief and sorrows, and He suffered for our peace and healing. Atonement for our sins is our greatest need, and it provides us the abundant life. We are having it now. Meron tayong masaganang buhay dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Amen. Kanina po ang sabi nila, mga nakangiti yung lumalabas. Nakangiti po sila. Sabi nila, Pastora, ang bilis nyo. Sabi nila, ang bilis nyo, Pastora. Sabi ko, ay, hindi ako interesado sa bilis. Ang bilis, ang interesado ako, naintindihan nyo ba? Amen, di ba? Dapat yung naging maano yung mensahe. Doon po ako after. Sa mabilis na, meron pang meaning. Amen. So, ganun po sana yung maranasan po natin ng bawat isa. So, yung text po nga po natin ay nasa 53 verses 1 to 6. Yung Isaiah po is hanggang verse 1 to 12, yung 53. Pero ang didiscuss lang po natin is 1 to 6 dahil baka abutin po tayo ng vibe pagka po diniscuss ko yung hanggang verse 12. Amen. So, ang sabi po dyan, basahin po natin, who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord has been revealed. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness, and when we see him, there's no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by man, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him, and we despised and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. So past tense na po yan. And we like sheep has gone astray, we have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of all. So pagpalain po ang Panginoon sa kanyang mga buhay na salita na ating pong pagbubulayan. Ang sabi po sa verse 1, ang sabi po dyan, yan. Sa Tagalog ko na po babasahin. Yan. Sino naniwala sa aming ibinalita at kanino inihayag ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan? So nagtatanong po dito sa Isaiah, sino ang maniniwala sa aming ibabalita? It is about the Messiah. Ang Isaiah po ay isinulat ni Isaiah 700 years before the birth of Christ. So, ganun katagal. Diba? 700 years na sinulat po ito. At yung prophecy po na ito ay naganap. Nangyari po ito at naranasan. Makikita po natin na, sabi po dun sa verse 4, surely, may katiyakan. So, makikita po natin kung paano ini-reveal ng Panginoon yung pagdating ng Messiah. At ang sabi nga ni Isaiah dito, who will believe? Sino ang maniniwala? Lalo na ang Messiah na dumating ay humble, with humility, and yung beginning po niya, sino po yung siya? Anak po siya ng karpintero. Diba? Pinanganak sa sabsaban. So, ang ini-expect po tagapagligtas ng mga Hudyo ay with dignity, royalty. Diba? At ang sabi nga po dyan, who would believe? At sabi dyan, yung arm of the Lord refers to the power of God unto salvation. Amen.
And who is Jesus Christ? Alam na po natin dahil nabuksan ang ating puso, nabuksan na ang ating kaisipan patungkol sa ating Panginoong Jesus. He is the Son of God, the Lamb of God, the Prince of Peace, the Great I Am. Diba? Alam na natin kung sino si Jesus. Pero noon, hindi po siya kilala. Ang alam po sa kanya, siya ay anak ng karpintero. Doon po siya. Kaya nga, ang sabi po dito, sa verse 2 naman, kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod gaya ng tanim na lumalago at naguugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan at katangiang makakaakit sa atin para siya ay lapitan. Walang kagandahan kasi nga humble beginning meron ang ating Panginoon. Ang tao hindi siya tinitignan dahil nga yung kanyang humble beginning. Amen. Sabi nga, he was despised. Sabi po dito, for he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of a dry ground. Tayo po ay galing din sa dry ground. Galing po tayo sa pagkakasala. Pero dahil tayo ay sinubaybayan ng ating Panginoon, kahit katulad ng pagsubaybay niya sa ating Panginoong Jesus, kahit siya ay tender plant, sa English po, tender plant, not a mighty tree, lumaki po siya ng may talino, may kaunawaan, may pagmamahal, dahil siya under the presence of God. Ang sabi po dyan, he shall grow up before him as a tender plant, not as a mighty tree. Amen? Pero, though tender, dahil yung strength, yung paggabay ng ating Panginoon ay nandoon, kaya siya ay lumaking may talino, may kaunawaan. Amen? Amen po? Hallelujah. Jesus grew up before the eyes of the Lord. Hindi po siya iniiwanan, hindi po siya pinabayaan. Hallelujah. Sa verse 3, ang sabi po dyan, hinahamak siya at itinakwil ng mga tao. So, ang tindi po pagdating sa Tagalog. Chiki, andiyan ba si Chiki? Chiki, iiyak tayo dito. Hinahamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Hallelujah. He was despised and rejected. Dahil siya ay nagsimula sa humble beginning. Ang ina-expect ng tao, the Messiah will be from a royal family, di ba? Pero dahil iyon ang kanyang pinagsimulan, he is rejected. He was rejected and despised. At alam niyo ba, kahit ngayon, despised and rejected pa rin ang ating Panginoon. Yan, yung mga mag-CCT ministry. Di po ba? Ako noon sa Manila, dama na nag-CCT ministry na pag nilapitan nyo, tatalikod, di ba? Hindi gustong makinig. Hindi gustong pakinggan yung sasabihin nyo. Antimano, ano po ang isip nila? Bagong reliyon yan. Di ba? Yun po yung tayo nire-reject po natin ang bakit? Nabuhay po tayo sa religion. Nabuhay po tayo na kailangan may good works. Kailangan yung traditions, yung belief natin. Dapat iyon. Yun ating pinaniniwalaan. Kaya hindi natin ganap na pagtinatanggap ang ating Panginoon. Do tinanggap natin may Jesus, pero sabi nga, hindi po natin kilala noon si Jesus sa Biblia. Iba po ang pagkakilala. At marami pong tao na hindi nakakakilala yung Jesus sa Biblia. Kasi ang pinaniniwalaan lang nila kung ano yung naririnig ng preacher. Kung ano yung narinig ng preacher, okay na sa kanila yon. Hindi na nila pag-aaralan, hindi na nila iisipin, basta sinabi nila, ganon, paniniwalaan na nila. Pero tingnan po natin sa Acts 17:11. Sana po maging ganito po tayo. Now the Berean Jews were of more noble character than those in Thessalonica, for they received the message with great eagerness
and examine the scriptures every day to see if what Paul said was true. Maging katulad po tayo ng mga Bereans na pag alis po natin dito, wala na. Hindi po natin na-check, tama ba yung sinabi ni Pastora Mila? Tama ba kaya? No verification. Marami po ang naniwala noon dahil yung Bereans, ginesearch nila yung scripture at napapatunayan nilang totoo ang sinasabi ni Paul. Kaya marami ang naniwala at nanampalataya sa ating Panginoon. So ganun din po tayo ngayon. Lalo na, lagana po ang malayang-malaya tayong magkaroon ng Bible. Sino po yung may Bible dito? Baka sinasabi ko magbasa ng Biblia, tapos wala pala kayong Bible. Mas maganda po, meron din po kayong ganito, hindi lang po yung nasa cellphone. Mas maganda po yung, nagiging maraming revelation pag ito ganito po, hardbound, yung Bible natin. Hindi lang po yung dahil sa Biblia. Doon po sa 2G ko, sineshare ko po sa kanila na when you read the Bible, come to the Bible naked. Yan. Naked. Sabihin nga po natin, naked. Malakas, naked. Ano po yun, pastora, naked? Kailangan nakahubad ako? Pag magbabasa ako ng Biblia, kailangan nakahubad ako? Oh, come on. Oh, come on. Sabi ni Nino. 'Di ba? Ang ibig sabihin po, when you will read the Bible, forget everything. Forget your religion, forget your traditions, your beliefs, forget your good works, everything. Set aside. Nakahubad kayo. Wala kayong dala-dala sa isip, sa puso. Pag kayo magbabasa ng Biblia. Because once you open your Bible, the Lord Holy Spirit will guide you, will give you understanding, will give you revelations. Kaya kailangan pagpunta ninyo at babasa kayo ng Biblia, hindi kayo inaantok. Amen? Wala kayong iisipin. Walang reliyon. Set aside muna yan. Amen? Para may laya kayong magkaroon ng revelation from the Lord Holy Spirit. At bibigyan kayo ng understanding and revelation. Mauunawaan nyo. Sabi nga, the truth will set you free. Do you believe that the Bible is the truth? The Bible is the truth, yes. But ang sabi nga, the truth you know will set you free. Hindi nyo naman lahat alam ang truth dito. Kaya hindi kayo mapapalaya sa maraming bagay. But when you learn, when you read, when you understand the Bible, it will set you free. Lalaya tayo sa mga maling kautusan o napag-aaralan. Lalaya tayo dahil iyon ang katotohanan. Meron po akong example, yung kasama ko po sa bahay noong yung kapatid po ni Kuya Chris, taga Laguna po siya, dahil nagtatrabaho po siya sa Green Hills, sa amin po siya nakatigil. So pagka uuwi po siya, natsyempo minsan, nagluluto po ako ang sabi niya, masarap. Masarap ang luto mo. Mandiniwala ba kayo doon? Amen. So sabi niya, masarap. So paano mo yan niluto? So sasabihin ko naman sa kanya yung mga ingredients at saka yung papaano yon niluto. Lilista po niya yan. Amen. So pag kikita po uli namin ng Monday, dahil uwi siya ng Saturday, Sunday, pagbalik po niya ng Monday, tatanungin niya ako sa gabi, Mila, ba't ganun? Ba't iba? Ba't iba yung lasa? Bakit ho? Sinunod niyo ba yung sinabi ko sinunod ko. Kaya lang dinagdagan ko nito, nilagyan ko nito. So, hindi na yun yung sinabi ko sa kanya.
Di ba? Kaya naiba ang lasa. Katulad din po nung pagbabasa natin sa Biblia, kailangan puro. Kaya nga sinasabihan tayo ng naked, wala tayong iniisip, set aside muna yan para makapag-reveal ang Holy Spirit sa atin ng malaya. At pag nabasan, ay, ganun pala yun. Diba? So, yun po, isang tip po na sa pagbabasa ng Biblia, come to the Bible naked. Wala po tayong iniisip. Amen. Hallelujah. Sa verse 3 na po tayo. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao. Dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Kanina po, pumasok ako, praise and worship pa lang, may umiiyak na. Sa loob-loob ko, lalo na pagdarinig mo mensahe. Diba? Napakalinaw po ng sinasabi ng hinamak, itinakwil, dumanas ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagan. Totoo lang kasi talaga namang ganun ang nangyari sa atin. Naniniwala tayo, kaya sabi ko nga sa kanina, hindi Jesus ng Biblia ang ating pinapaniwalaan. Meron pa po tayong iba. 'Di ba? So kaya pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. Set aside religion, set aside good works, set aside traditions. Read the Bible naked para po tayo magabayan ng katotohanan sa ating buhay. Sa English po, ng verse 3, despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain. A man of suffering, hindi dahil siya ay nagdusa, kundi a man of suffering dahil alam niya kung ano ang nararamdaman mo. Kung ano ang nararanasan mo. Kung ano yung a man of sorrows, ang sabi po dito sa English, a man of sorrows dahil nalulungkot siya sa kasalanan ng mundo. Nalulungkot siya sa hindi pagsunod. Nalulungkot siya sa patuloy na paggawa ng kasalanan. Ito po yung a man of sorrows and acquainted with grief. Dahil sa naranasan niyang hirap, alam niya kung ano ang nararamdaman ng merong may sakit. Alam niya kung ano ang nararamdaman ng may kulang. Kung ano ang nararamdaman ng nauulila o nalulungkot. Alam niya lahat yan dahil pinagdaanan siya. Pinagdaanan niya. Grabe po. Ang sabi niya, hinawak, lahat na po ay pinagdaanan ng ating Panginoon. At ang sabi nga po dyan, nakakalungkot. Hallelujah. Yan. Like one from whom people hide their faces, he was despised and we held him in low esteem. Ang sabi po dito kasi version ko po is New King James. NIV. Yan. He is despised and rejected by men, a man of sorrows, acquainted with grief. We hid, as it were, our faces from him. He was despised and we did not esteem him. Hindi natin siya pinahalagahan. Hindi siya pinahalagahan. Ang mga Israelita, ang mga Jews, nung panahon na yon ay captive ng Babylonians. Hindi dahil sa inilagay, it is their choice. Ang choice nila ay mag-bow down sa mga idols at yun sa mga goods doon sa Babylon. Kaya ang Panginoon,
tinatrato ng Babylonians ang mga Jews, inaapi sila ng walang dahilan. Kaya itabi nga, the Babylonians unfairly treated the Jews without cause, and worse, they mocked the God of the Jews. Inaalipusta. Naging devotional po ito ng, di ba, yung Isaiah, naging devotional po ito. Worse, they mocked the God of the Jews, and God did not stand for His name to be blasphemed. Hindi papayag ang Panginoon na siraan, hamakin ang Diyos na buhay. Kaya siya ay nagpadala upang ang mga Jews ay maligtas. Katulad din natin, yun din ang ating sitwasyon. We are in bondage. Tayo ay nakagapos sa kasalanan. Nakagapos tayo sa relihiyon, nakagapos tayo sa mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Pero sa kabila ng tayo ay nasa ganung sitwasyon na mababasa po natin sa Romans na while we are still sinners, niligtas niya tayo. Hindi na niya hinintay na tayo ay magbago. Tayo ay iniligtas na niya, namatay na siya sa krus ng Kalbaryo. We esteem Him not, kahit na hindi natin siya pinapahalagahan. At ang sabi nga po sa verse 4, mabilis po ba ako? Baka mabilis na naman ako, matapos na naman ako agad, no? Amen. Ang totoo, yan sa Tagalog, ha? Tiniis niya ang mga sakit, mga kalungkutan, dapat sana tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ito po yung nakakalungkot. Marami ang hindi nakauunawa kung bakit siya ay nagsuffer. Tingnan po natin sa English. Surely, tingnan po niyan. Surely, si Isaiah po ang sumulat niya 700 years before the birth of Christ. Pero sabi niya, may katiyakan. Surely, He borne our griefs and carried our sorrows. Ipinakita po kay Isaiah. Amen. Surely, kaya nasabi po niya, surely, in New King James. Hallelujah. And, ang nakakalungkot pa, we esteem Him is stricken, is smitten by God, and afflicted. Siya ay pinarusahan ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Ito po yung iniisip. Surely, He has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteem Him stricken, is smitten by God, and afflicted. Dahil siya ay nagkasala. Yun ang iniisip ng marami. Amen? Pero tingnan po natin yung sumunod na verse. Hallelujah. Verse 5. But He was pierced for our transgression. He was smitten, afflicted, beaten because of our transgression. Hindi dahil sa kasalanan niya, kundi sa kasalanan. Ituro mo yung katabi mo. Sa kasalanan mo. Dahil sa kasalanan natin. Amen. Nagdusa siya, hindi dahil siya ay nagkasala, kundi dahil sa kasalanan natin. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. May kapayapaan tayo, may kalayaan tayong lumapit sa Panginoon, pero yung parusa ay dinala ng ating Panginoong Yesus.
dinala ng ating Panginoon. The punishment that brought us peace was on Him. And, sabihin niya po natin, and, sige po. Sabay-sabay. Whose wound? Hindi sugat natin, kundi sugat ng ating Panginoon. Amen? Kaya pag mahal na araw, huwag mong parusahan ang sarili mo. Hindi ka gagaling. Di ba? Pag mahal na araw, marami nagpapapako, sinusugatan ng sarili. Ang linaw po ng sabi dyan, by His wounds. Hindi dahil sa nasugatan ka, gagaling ka. Si Jesus ang nasugatan, kaya tayo ay gagaling. Nobody, hindi ang katawan natin ang dapat masaktan. Ginawa na yan ng ating Panginoon. Palakpakan po natin siya. Sa 1 Peter 2:24, who Himself, yan po, malinaw na naman, who Himself bore our sins, basahin po natin, yan, ang linaw-linaw puli. Who Himself bore our sins. Siya mismo nagdala ng ating mga kasalanan in His own body. Sa sarili niyang katawan. Amen? So, wag nating gagayahin yung ginawa niya. Siya lang po ang makakapagpagaling sa atin. Siya lang. Whose stripes you were healed. Yung pong stripes dyan, makikita po natin, meron talagang beating. Makikita po natin talaga na siya, hallelujah, sandali po, yung about, ayan. Yung weeping, hindi ko na po inano yung picture kasi parang hindi ko na po kayang tingnan. Kung talagang gusto nyo, i-search nyo na lang para makita nyo. Yung beating, bareback sa likod. Wala siyang damit. Bareback. Nakatahali ang kanyang kamay at ang paa. Helpless. Wala siyang magagawa. At yung punishment na yan ay ibinibigay dun sa mga the floggings and victims with feasts that were followed by His agonizing on the cross. Ang sabi po dito, doon sa mga nagkakasala, pinaparusahan po sila ng paglatigo. At yung ginamit na paglatigo sa kanya, braided leather with pottery shards and sharp stones affixed to the ends, which tore open the flesh of the prisoner with each cruel swing of the whip. Sa bawat hampas, natatangay po ang laman. Ang tindi ng pinagdaanan ng ating Panginoon. Ang tindi po. Maaaring nakakaranas ng mga prisoners na nakakaranas dito. Maaaring namamatay na. Amen? Ito po yung pinagdaanan. Our Lord Jesus Christ endured everything for us.
Kasi yung end ng kanyang punishment is death. Yun po yung payment na dapat po niyang gawin para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. At yung beating, ang sabi nga, in-endure lahat ito ng ating Panginoon. At ang sabi po dito, He Himself bore our sins in His own body on the tree. Pinako po siya. That we having died to sin. Ito na po tayo dapat ngayon. Mamatay na sa kasalanan. Mamatay na. Hallelujah. Live in righteousness. And by whose stripes we are healed. Hallelujah. He was wounded, He was bruised, and there are stripes. Sabi nga, yung beating sa likod. The chastisement of our peace is upon Him, kaya tayo ay may kapayapaan ngayon. Amen? And by His stripes we are healed. Hallelujah. At pinatunayan niyan dito sa 1 Peter 2:24, sa katawan niya, naranasan niya ang lahat. Ngayon, nag-aalilangan ka pa ba? Basahin po natin ng Tagalog. Isaiah 53 verse 4. Ang totoo, ulitin natin, tiniis niya ang mga sakit, mga kalungkutang dapat sana tayo ang dumanas. Ang akala natin, pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Verse 5, ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Sige po, sabay-sabay na. Ang parusang tiniis niya ay naglagay sa atin sa magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya, tayo ay gumaling. Hindi birong parusa ang naranasan ng ating Panginoon. Pag nakaranas ka ng kakulangan, pag may sakit at karamdaman, pag nakaranas ka ng kahirapan, ano yung sinasabi natin? Iniwan ako ng Diyos. Di po ba? Minsan na nasasabi natin, iniwan ako ng Diyos, hindi niya ako mahal. Pero kung uulit-ulitin ninyo ang pagbasa diyan sa Isaiah 53 verses 4 and 5, mauunawaan nyo kung gaano kalalim, kung gaano kalawak ang pag-ibig ni Jesus at ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Hindi ipagpapalit. Sasabihin ni Jesus, kahit maranasan ko muli, okay lang. Para sa ating kapayapaan, para sa ating kagalakan, para sa ating kapatawaran. Amen po. So pag dumating ang kahirapan, huwag nating agad isipin na hindi na ako mahal ng Diyos. Dahil ibinigay niya ang buhay mo, ang buhay niya sa'yo, sa akin. Tapos mag-aalinlangan ka. Madaling sabihin po, minsan pagka matindi yung pinagdadaanan natin. Pero ibalik mo ang isip mo dito sa Isaiah. At sasabihin mo, salamat Lord, tiniis mo ang hirap dahil mahal mo ako. Amen? Ganun tayo kamahal ng Diyos. Hallelujah. Hindi lamang yung
para mapagbayaran ng ating mga kasalanan. Ninais niya na tayo magkaroon ng kapayapaan. Ninais niya na tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. Kaya siya tiniis niya ang lahat ang hirap. Meron verse na ang nasa harap niya tayo. Tinitingnan niya tayo kaya hindi siya sumuko. Amen. Kaya hindi sumuko ang ating Panginoon dahil mahal niya ang bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At upang mapatunayan na mahal nga niya tayo, namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng sufferings, lahat ay naranasan niya. Hindi biro ang kanyang naranasan. Tingnan po natin, basahin po natin sa Mark 2 verses 1 to 12. Mark 2. And Mark 2. Amen. Liit po kasi. Hallelujah. And again, he entered Capernaum. After some days, it was heard that he was in the house. Immediately, many gathered together so that there was no longer room to receive them, not even near the door. And he preached the word to them. Then they came to him bringing a paralytic who was carried by 4 men. When they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. When Jesus saw their faith, Jesus saw your faith, sabi dyan, when Jesus saw their faith, so alam ng Diyos kung ikaw'y naniniwala, kung ikaw'y nag-aalinlangan, o hindi naniniwala. Alam ng ating Panginoon. Amen. So, ang ilinaw po dyan. When Jesus saw their faith, He said to the paralytic, "Son, your sins are forgiven." And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts, "Why does this man speak blasphemies like this? Who can forgive sins but God alone?" So now, very specific. Who can forgive sins but God alone? But immediately, when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, "Why do you reason about these things in your hearts? Which is easier to say to the paralytic, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Arise, take up your bed and walk'?" Stop mo po muna tayo dyan. Which is easier? Sabihin na pinatawad ka sa kasalanan mo, or take up your bed, arise, and walk. Tatanungin ko po kayo. Kanina po, nakinig ba kayo kanina? Kanina po, tinanong ko din po yan eh. Hindi rin po malinaw ang sagot nila. Pero lagi po natin naririnig yan, di po ba? Which is easier? Yun nandito kanina. Amen. Which is easier to say to the paralytic, "Your sins are forgiven," or "Arise, take up your bed and walk"? Dito po. Alin po ang mas madali? Your sins are forgiven. It is easier. Dito po.
your sins are forgiven. Amen? So tama po kayo. Your sins are forgiven is easier. Malalaman po natin kung bakit. But that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the paralytic, I say to you, arise, take up your bed, and go to your house. Ano po ang nangyari? Immediately he arose, took up the bed, and went out in the presence of them all, so that all were amazed and glorified God, saying, we never saw anything like this. When we are forgiven, healing follows. The consequence of forgiveness is health. Kaya mas madali patawarin tayo sa ating mga kasalanan and it will follow everything, every blessings. Amen? If you know that you are forgiven. Ano ang mensahe ng Panginoon? You are healed. You are healed. Amen? Hallelujah. Ano ang sabi dyan sa verse 10? But that you may know the Son of Man has power on earth to forgive sins. May kapangyarihan ang anak ng Diyos na magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus claimed that He is God. Kiniklaim niya yan kasi ang sabi ng mga scribes, sino siya? Ang Diyos lamang ang pwedeng magpatawad ng mga kasalanan. At ang sabi ng Panginoon, that you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins, sinabihan niya yung paralitiko na, arise! At siya ay tumayo. In the presence of them all, pinatunayan ng ating Panginoon that He is God. Jesus is God. Hindi lang yung iba na nagsasabi na human lang siya, tao lang siya. Pinatunayan ni Jesus na siya ay Diyos. Doon po sa IMS, na hindi po naniniwala ang Islam dahil they can't accept that Jesus is God. Mapahalad tayo. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, mapahalad tayo. Naniwala tayo na si Jesus ay Diyos. At kung ikaw ay naniniwala na si Jesus ay Diyos, na pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, ano ang consequence? Healing. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Once na di ba pagka tayo, alam nating, may kaaway ka. May kaaway ka. Pero paglapit po sa kanya, uy, pinapatawad na kita sa kasalanan mo. Di ba? Ano po yung kasunod nun? Tuwan-tuwa ka. Dahil ang laki ng ginawa mong kasalanan sa kanya, pero sinabi niya sa iyo, pinapatawad ka na. Amen? Kaya, ano ang mararamdaman mo dun? Ang gaang sa kalooban. Amen? So, yun po yun. Pag naunawaan natin na tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan, healing. Kagalingan. Spiritually and physically.
Amen. Ang sabi nga po dun sa 1 Peter, tingnan nga po natin uli. 1 Peter 2:24. Sorry po. Who himself bore our sins in his own body on the tree, having died to sin, might live for righteousness, by whose stripes you are healed. Hindi sa katawan mo, hindi sa katawan ng katabi mo, kundi sa katawan ni Jesus ang latay. Hallelujah. Kung ikaw ay nag-aalinlangan pa, ang prayer ko, mawala ang alinlangan na yan. At sabi nga po natin, the consequence or the result of forgiveness is health. Alam niyo po yung inano po sa akin? Pagka tayo nagkasala, side ano lang po, hindi lang ikaw ang naapektuhan. Pamilya mo. Pamilya mo ang affected. Kaya ang sabi po dyan, that we might live for righteousness. Hindi na po tayo magkasala, kundi mabuhay tayo sa katwiran na meron ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. At ang sabi po dyan, sa Mark 2, balik po tayo. Mark 2. Lagi po natin naririnig kay pastor sa power walk. Pagkalinggo, i-deserve po natin na maka-attend po tayo ng gawain. Kasi iba po yung maririnig po nating mensahe. Amen? Hallelujah. Nung sabihin ng Panginoon na siya ay Hello? Hello? Pinatunayan ng Panginoon, ulitin ko lang po yung mensahe. That you may know that the Son of Man has power on earth to forgive sins. He said to the paralytic, arise, take up your bed, and go to your house. Go to your house. Huwag muna siyang maggala dahil magaling na siya, nakakalakad na siya. Ang sabi niya, umuwi ka muna para malaman ng mga pamilya mo na magaling ka na. Amen. Pagka tayo magaling na, umuwi muna tayo. Huwag muna tayo mag-mega mall. Hallelujah. Umuwi muna tayo para malaman ng pamilya natin, magaling na siya. Nakakalakad na siya. Praise God! Palakpakan po natin ang Panginoon. At alam po ang sabi dyan, immediately he arose. Nang siya'y patawarin sa kanyang mga kasalanan, immediately nakalakad na po siya. Ganon din po tayo. When we believe that and accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, immediately we are forgiven. We immediately, yung blessings, mararanasan na natin sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Hindi ka na magpapakahirap pa. Unti-unti ituturo ng Panginoon sa'yo ang dapat mo mga gawin. To live in righteousness. Praise God. Thank you, Lord. Thank you for the healing.
Salamat po, Panginoon. Immediately, pinatawad ka sa kasalanan mo, immediately you are healed. Immediately you have health. Malusog ka. Kaya kung sino ang may sakit at karamdaman dito, kung na-realize mo na, totoo, pinatawad na pala ako sa aking mga sakit, sa aking mga kasalanan. Hallelujah. I am healed. Pinatawad na tayo. Hallelujah, Lord Jesus. If you believe Jesus is God, who can forgive sin, believe for healing. Huwag niyong hayaan na ang pag-aalinlangan ay pumasok sa puso't kaisipan niyo. Everyone will go out healthy. Everyone. Wala pong, sabi nga kanina, Jesus saw their faith. Kung ikaw ay nag-aalinlangan pa rin, sabihin mo sa Holy Spirit, buksan ang puso mo upang mapaniwalaan, matanggap mo ang katotohanang naririnig mo ngayon. Amen. Huwag kang mag-alinlangan. Huwag mong isipin, ang bigat ng dinadala ko, ang bigat ng nararanasan. Wala yan sa Panginoon, sa naranasan niya para sa iyo. Amen. Ang lahat ay binigay niya. We are healed spiritually. We believe that we are healed physically. Hallelujah. Praise God. Sabihin niyo nga po, salamat po sa kapatawaran, sa forgiveness. Salamat po. Hallelujah. Yun nga po dito, sabi kanina, mag-aalinlangan pa ba ako kung ako ay may mga problema? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Mag-aalinlangan pa ba tayo? Ano sabi? Mamaya po, sabay, makinig kayo para yung alinlangan nyo ngayon matanggal. Amen. What proof? Ano pa ba kailangan ninyo? Diyan sa account na yan, pinatunayan ng Panginoon, siya ay Diyos. Pinatunayan ng papapatawad siya sa mga kasalanan. At pinatunayan sa account na yan, mismo ang ating Panginoon ang nagsabi, ako ay Diyos. Kaya lumakad ka. Pinatunayan niya na nagpagaling siya ng lumpo. Ang tindi po yung account na yan. Diyan po, kinlaim. Marami pong bagay na kiniklaim ng ating Panginoon that He is God. Pero diyan, sa scribe, sa mga taong nandoon, pinatunayan niya na siya'y Diyos, siya ay kaya magpatawad ng kasalanan, at nakapagpapagaling. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alisin po natin ang doubt. Alisin po natin ang mas higit ang naranasan ng Panginoon kaysa sa nararanasan mo. Amen. Hallelujah. Paki-distribute na po yung elements ng communion bago po tayo umawit. Meron po kayo natutunan? Sabi po kanina, Pastora, baka mamaya mas mahaba ang turo mo. Bukhang mas maikli pa nga oh.
So sabi po sa 1 Corinthians 11 verses 23 to 25, "For I pass on to you what I received from the Lord himself. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread, gave thanks to God for it, then he broke it into pieces and said, 'This is my body.'" So isipin niyo po ang katawan ng ating Panginoon. Nasabi po kanina sa 1 Peter at sa Isaiah 53, ibinigay niya yung kanyang katawan. Amen. "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Sa ibang salin, "Do this to remember me." So habang kinakain po natin ang tinapay, isipin po natin na ang katawan ng Panginoon na nabugbog, pinarusahan dahil sa ating mga kasalanan. At dahil sa mga sugat na tinamo niya, tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. Kainin natin ang tinapay ng may pananampalataya at pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. Kainin natin ng may kagalakan at pagluwalhati sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for the healing, Lord. Thank you for the health. Hallelujah. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is a new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink." Sa ibang salin, ibang version, "Do this to remember me." So inumin natin ang katas ng ubas ng may pasasalamat. Thank you, Lord, for your blood. We have been forgiven, Lord. We have been forgiven. Thank you for all the blessings that we have. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Yes, oh Lord. Thank you for the forgiveness, Lord. Thank you for the forgiveness. Kung malaki ang kasalanan mo, ang lakas ko, nauubos agad. Hallelujah. Isipin nyo na lang yung mga kasalanan nyo nagawa. Sabi po ni David, "I am blessed because I am forgiven." Alam ni David yung kanyang mga kasalanan. Amen. Tayo din sa ating mga kasalanan. Salamat, Lord. Pinatawad nyo kami sa mga kasalanan at ini-enjoy po namin ang mga blessings. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Awitin po natin yung Amazing Love. Damhin po natin ang awit. Amen. Yes, Lord. Thank you, Lord. I'm alive and well. Spirit is within me.
Minsan pa. Yes, that's the truth, Lord. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? You're a king. You died for us, Lord. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be Yes, Lord. Thank you, Lord. that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Sabihin natin sa Panginoon. Jesus, Yes, Lord. You are our are King. my King. Oh, you are my King. Jesus, you are my King. Express it to God. You
my King who died for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to adore you. Amazing love, how can it be that you're my King who died for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to adore you. Amazing love, how can it be that you're my King who died for me? Amazing love, I know it's true. It is my joy to adore you in all I do. I honor you. Sabi po sa awit, in all I do, I honor you. In all my thoughts, I honor you. In all my action, I honor you. Minsan di natin mapaniwalaan na ang katulad natin ang minahal ng ating Panginoon. But it's true, according to the song, amazing love, I know it's true. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Walang ibang Diyos ang makagagawa ng ginawa ninyo. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Patawarin kami sa aming mga kasamaan. Ibigay niyo ang inyong buhay para kami ay mapatawad at maligtas. Amazing love, Lord. Amazing love. Ang patuloy niya ipinapaunawa sa inyong mga anak na naririto. Walang ibang pwedeng gumawa, Panginoon, na ibigay ang kanyang buhay sa kabila ng kanyang nililigtas ay makasalanan pa. Salamat po, Panginoon, at ang panalangin ko ang bawat isa ganap na maunawaan ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang sakripisyo upang mawala, hindi namin na maranasan at maisip anumang pag-aalinlangan sa inyong pag-ibig sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Patuloy kami magpupuri. Patuloy ay aming luluwalhatiin. Hallelujah. Ang aming King, ang aming Hari. Hallelujah. Dahil sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. Patuloy kami magpupuri at magluluwalhati. Ito po ang nagkakaisa namin panalangin sa makapangyarihan yung pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. So, pwede na po tayo maupo. Tayo po ay dadako sa offering. Amen. Bong, dyan ka ba? Hallelujah. Si Bong. Praise God. So, kabisado nyo na po yung ating mga sa pagbibigay, di po ba? Hallelujah. Hindi ko po kasi memorize eh. Praise God.
So, magpapasalamat po tayo sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Panginoon dahil kung naibigay nga niya yung buhay niya, ibibigay din niya yung pangangailangan natin. Amen. Hindi po siya magkukulang. At dahil doon, tayo po ay magpapasalamat sa pamamagitan ng pagkakaloob sa ating Panginoong Jesus. Tayo po ay magbigay ng malaya, may kagalakan sa ating Diyos na buhay. Yes, Father God, tunay nga po, maraming po salamat sa biyaya na patuloy niyong ibinibigay sa bawat isa. Salamat po na alam ninyo ang kalagayan po namin. Alam ninyo ang sitwasyon at pangangailangan ng inyong mga anak. Salamat po, Panginoon, at kami din po ay patuloy na magkakaloob para din po sa inyong gawain. Patuloy ninyo at pagpalain ang inyong gawain. Hallelujah. Patuloy na ang inyong kalooban ay magawa, masunod ng Reign in Life Church. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po sa blessings. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. So sige po, magkaloob po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Pinagpala po ba kayo? Amen. Pag tinanong po kayo ni Pastor, praise God. Hallelujah. Salamat po. Tayo po ay humayo ng may kagalakan, may pasasalamat sa ating narinig na mensahe sa ating Panginoong Yesus. Pagpalain po ang bawat isa. Amen, amen, amen.